Matatapos ng taon pero meron pa ring humahabol para sa isang best 10K phone ngayong 2024. At yan, ang Tecno Camon 30S. Naka-curved AMOLED screen, naka Sony IMX896 camera sensor, merong malaking battery, at merong malaking RAM and ROM configuration. Pero ang tanong, para ba kanino tong device ito? Dapat ka bang bumili? And also, ano yung pros and cons? Kaya kung interesado kayo, tara, pag-usapan natin. At simulan natin pag-usapan ang build and also design ng device na to. Merong 3 color variants available itong device na to. Meron tayo dito ang Dawn Gold at saka Nebula Violet. At itong nabili natin na Celestial Black. So bahala na kayo mabili sa mga available colors dyan. Subjective naman yan. At pagdating dito sa ating Celestial Black variant unit na hawak-hawak, nagustuhan ko yung design nito. Medyo minimalist na kasi yung datingan niya. As you can see, yung makikita na lang natin sa likod nito is yung Tecno Camon branding at saka yung pinagmamalaki nilang specification ng camera na ginamit nila. Isa pa sa nagustuhan ko dito is yung pagiging matte finish ng likod niya. Yun nga lang, medyo fingerprint and also smudges magnet pa rin. Kaya kinakailangan pa rin natin gamitan ng punas method kapag gagamitin natin siya without the case. Pero ang maganda dito, naka-quad curve shape na ito mga kapare ko. Kaya masarap siyang hawakan at very comfortable. Yun nga lang, kung kagaya kita na pasmado or medyo namamasa-masa yung kamay, medyo magiging annoying yung paghawak mo or yung grip mo sa device na to. Medyo dumudulas siya kapag hawak-hawak mo. At sa totoo niyan, ilang beses ko na ito nabagsak behind the camera dahil madulas talaga siyang hawakan lalo na nung tinetesting ko siya sa labas. Kaya kung same tayo na medyo nagmamawis yung kamay, masasabi kong gamitin mo na lang yung included case nito. Ang isa pa sa nagustuhan ko dito, meron na tong IP53 rating. Oo, mababa yan unlike dun sa iba pero maganda na rin yan kaysa sa wala. At kapag dating naman sa detail ng design nito mga parekoy, mapapansin natin dito yung kanyang reflective wavy pattern na kung saan para siya nagkakaroon ng waveform kapag iniiba natin yung angle habang hawak-hawak natin siya. Which is cool lang konti tingnan. And speaking of cool mga kaparkoy, cool yung ginamit nila na display dito. Dahil kasi sa price point na meron to, meron na tayo ditong 6.78 inch, 120Hz na curved AMOLED panel at meron tong 1300 nits peak of brightness. At para sa mga hindi nakakaalam, yung phone na meron din ganitong specification is ang Infinix Hot 50 Pro Plus. And usually, ang pinakauna ko agad napansin dito sa device na to is yung kanyang bezel. Unlike sa Infinix 50 Pro Plus, medyo makapal yung bezel neto. Pero the same lang naman siya mga kapare ko ng kapal ng bezel sa mga mid-range level phone na testing ko before. Kaya para sa akin, quite acceptable naman to kung ako yung tatanungin. Pero pagdating sa display neto, talagang makakati kayo mga kapare ko sa pagbili neto. Yung iba kasi more on flat display, mas gusto nila yun kasi maganda yung grip kapag gaming. Meron pa din namang iba na mas gusto kapare ko yung mga curved screen display. So, nakadepende na rin talaga sa inyo yan. Anyway, meron na nga pala itong Full HD Plus 1080p resolution display at protected to ng Corning Gorilla Glass protection. At kagaya din ng Infinix Hot 50 Pro Plus, hindi specified kung anong protection yung ginamit or level ng Corning Gorilla Glass. Kaya sa part ito, alam lang natin na scratch proof and also okay yung kanyang protection na ginamit. But hindi natin alam kung ano yung grade. Pero pagdating sa color reproduction nito para sa kanyang video quality output, quite decent kapargoy. Dahil nga AMOLED display, contrasty yung nakukuha nating video output and also meron ditong boosting pagdating sa color dahil medyo saturated yung makukuha nating color dito, just a regular AMOLED thing. And then mapapansin din natin dito na mas deep yung pagka-black ng mga black colors or dark colors out there, and then mas brighter naman tingnan yung mga light colors. At kung usapang watching movies or anime sa Netflix, wala tayong magiging problema dahil naka wideband L1 na rin to. I-plus pa natin yung ginamit na speaker dito dahil naka dual stereo speaker na to na meron pang Dolby Atmos support. At pagdating naman sa social media browsing and also YouTube, wala tayong magiging problema dahil goods na goods yung display natin dito. Talagang yung pinaka magiging problema na lang talaga siguro dito is kung isa ka bang curved screen user or kaya flat screen user, doon na lang talaga magmamatter kapare ko itong part na to. But anyway, ngayon, pag-usapan natin yung main reason kung bakit ka nga ba bibili ng phone na to at yung pinakaminang market talaga ng phone na to, which is yung kanyang camera. Yung main camera na ginamit dito mga kapare ko is isang 50 megapixel Sony IMX896 camera sensor. At meron din tayo ditong 2MP depth sensor at saka isang auxiliary lens. At pagdating sa output na nakuha natin dito, as you can see, kanina nyo pa nakikita dyan, masasabi ko na okay na para sa presyo. Hindi ko siya pwedeng ikumpara sa mga mid-range level phone na na-testing ko before. Pero para sa akin, quite decent na yung mga nakukuha nating photos dito. Pwede na siya mga kapare ko. Pero kung meron man akong isasuggest kay Tecno para sa improvement neto, I think kinakailangan nilang i-improve yung processing pagdating sa color. Medyo natatamlayan lang ako ng bahagya mga kapare ko sa nakukuha nating color dito. Pero para sa akin, okay na nga to para sa presyo. Kasi syempre, hindi ko naman pwedeng ireklamo to kung isa tong budget level phone, di ba? Pero kung nasa mid-range level phone to, marami akong pwedeng punahin sa kanya. Pero just I said, for the price, okay na okay yung kanyang capability pagdating sa low light and also pagdating sa kanyang daylight capability. Okay yung HDR. Hindi nawawala yung detail sa shadow and also highlights part. Hindi
hindi siya nagka-crash kumbaga. Nagustuhan ko rin yung medyo automatic exposure nito pagdating sa processing niya dahil kung magtitake kasi tayo ng photo in against the light situation, automatic na binabalance ng phone na to kapare ko yung exposure ng ating mismong subject at saka nung background niya. Kaya nakakakuha tayo dito ng well-exposed na output. Pero syempre, meron pa rin talaga mga part na hindi ganun ka-okay yung pag-i-expose niya ng subject. Same lang din ng mga mid-range level phone out there. Kaya ang pinakamaganda talagang gawin dito para ma-utilize or ma-capitalize natin yung capability ng camera neto, maghanap tayo ng magandang angle and also ng magandang source of light para makapag-nail tayo ng mas magagandang photos. At pagdating naman sa video capability ng device ito, usually kaya neto mag-shoot ng 2K at 30 FPS. At pagdating sa nakuha nating output dito, okay na siya para sa presyo. Hindi ganun kagandahan at hindi din naman ganun kapangitan, pwede na siya. Balanse lang usually. At pagdating sa stability, hindi ganun ka-okay, pero ang maganda dito, meron tayo ditong steady mode na tinatawag. Pero once na inactivate natin ito mga kapare ko, bababa yung ating video resolution to 1080p at 30 FPS at medyo merong minor crop pagdating sa video, pero way more stable na yung makukuha nating output dito. Pero meron pa rin tayo dito mapapansin na wobble effect at hindi din ganun ka-okay yung kanyang quality dahil nga na-degrade to 1080p. At pagdating naman sa selfie camera na ginamit dito, meron tong 13 megapixel camera sensor at pagdating sa mga output na nakuha natin, quite decent naman kahit papano. Okay siya para sa akin, detailed, saturated enough and also maganda rin yung ating sharpness sa photo. For the price mga kapare ko, wala ko masyadong mapupula sa kanyang selfie camera kasi at the end of the day, hindi ko sila pwedeng i-base or ikumpara sa isang mid-range level phone. Talagang for the price lang talaga. At based sa dalawang nagamit kong phone before na under 10,000 pesos lang din, masasabi kong medyo above ng konti yung kanyang camera performance pagdating dito sa selfie and main camera. And yeah, para sa akin mga kapare ko, okay yung kanyang performance pagdating sa camera, okay yung kanyang main and also selfie camera. Sadyang sa video lang medyo tayo magkakaroon ng problema, pero for the price, okay na yan, wala tayong masyadong mapupula dyan. Ngayon naman, pag-usapan natin mga kapare ko kung ano yung kayang gawin neto pagdating sa kanyang gaming capability. Kapag dating sa chipset na ginamit dito, ginamitan na to ng Helio G100 chip. And just I said mga kapare ko, sa mga previous reviews natin na ginawa sa G100 chipset, Helio G99 lang din po ito mga kapare ko at the end of the day. Nothing special dyan mga kapare ko. At pinartneran na rin to mga kapare ko ng storage version na UFS 2.2 na up to 256GB of internal storage at meron na rin po itong RAM na 8GB na nag-result sa 400,000 plus and 2 benchmark score, G99 na G99. At pagdating sa thermal throttling test na sinagawa natin dito, nakakuha din tayo dito ng pasadong score. At kahit alam na ninyo mga kapare ko yung gaming capability ng device ito, ginawan ko pa rin to ng gaming test. Una nating nalaro dito mga kapare ko is itong Mobile Legends. At kapag dating dito, naka ultra graphics tayo and then naka high frame rate settings which is kagaya lang din ng mga nauna. At kapag dating sa naging gaming capability nito dito, nakakuha din tayo dito ng decent 90 FPS. Okay din yung ganyang gaming capability, the same lang din ng mga nauna nating na review na G100 chip. At yeah, wala naman tayo mapupula pagdating sa performance niya. Just a budget phone thing lang mga kapare ko. Nakakuha tayo dito ng 85 to 90 FPS na average and maintaining FPS. Kaya kung usapang Mobile Legends lang, wala tayong magiging problema dito. Next ko naman nilaro dyan is itong Wild Rift. And then dito, sinet up natin sa 120 FPS yung ating FPS settings dito. And then bumaba yung kanyang graphics quality to high. And then yung kanyang resolution to medium. At pagdating sa naging gaming performance natin dito, hindi niya nakuha yung 120 FPS agad. Yung pinakamataas sa FPS na nakuha niya dito is 90 to 95 FPS. Pero nagiging maintain lang yung FPS niya sa 70 to 90 FPS lang. Usually madalas nasa 80 and also 70 lalo na kapag merong clash. Pero ang maganda dito mga kapare ko, bumabalik din naman agad siya sa pinaka-original na FPS niya which is 90 and 80 FPS. Pero yun nga, pag medyo maraming clash yung nangyayari, bumababa siya ng 70 and 60. But in overall, kung maglalaro tayo dito ng Wild Rift, wala tayong magiging problema. Next naman natin nalaro dito mga kapare ko is itong HOK. Dito, naka-high FPS settings lang tayo and then naka-high lang din yung ating graphics quality settings. At pagdating sa ating mismong gameplay dito, quite decent yung nakakuha natin. Smooth yung gameplay, playable na playable, yun nga lang hanggang 60 FPS lang tayo dito. Pero pagdating sa smoothness and also responsiveness ng mismong game, wala tayong magiging problema dito. Nga pala, meron ako nagawang extreme gaming test para sa G100 chip at kung interesado kayong malaman kung ano yung pinakakayang gawin ng device na to, ilalagay ko po yung link dyan sa description down below ng video na yon. Next ko namang nilaro dito mga kapare ko is itong CODM. So dito, high frame rate and medium graphics settings lang tayo. Yan yung pinakasagat, G99 na G99. At pagdating sa naging gameplay natin dito, pagdating sa MP mode, nakakuha tayo dito ng solid 60 FPS. At pagdating sa gameplay natin,
consistent, maganda, and also playable na playable yung mismong game. Wala tayong makikita ditong FPS drop, although merong pagbaba from 16, bumababa siya ng 58 to 57 FPS. It depends sa mga nangyayari. But in overall, playable na playable siya dyan. At pagdating naman sa VR mode neto, nakakuha lang tayo dito mga kaparakoy ng consistent 40 FPS. Okay naman yung gameplay natin, yun nga lang 40 FPS siya in default. Pero ang maganda dito, responsive naman yung mismong screen, maganda yung ating naging performance dito. At pagdating sa gyroscope niya, maganda at accurate din naman kahit papano. Kaya kung mayroong mga gyroscope user dyan, pwede nyo i-testing to para malaman natin kung goods nga ba talaga or hindi. At para sa mga Common 30S user dyan currently, comment nyo naman sa ibaba kung goods ba yung gyroscope niya para sa inyo. Anyway, pagdating naman sa thermal na nakuha natin sa GADA game na to, ay nakakuha tayo dito ng consistent at magandang temperature. And usually, hindi naman yung nakakabigla dahil hindi naman talaga pang gaming itong chipset na to at hindi naman natin nasagad yung pinaka-settings sa mga game. Kaya yung gantong temperature is pretty normal pagdating sa G100 chip. Ngayon naman, pagdating sa battery na ito, usually meron na tayo ditong 5,000 mAh power of battery at 33 watts fast charging capability. So, pagdating sa battery capability na ito mga kaparakoy, based sa testing na nakuha natin, ay umabot po ito ng 10 hours of SOT based doon sa ating PC Mark battery test. At pagdating dito, medyo mababa siya kaysa doon sa inaasahan ko, unlike doon sa Infinix Hot 50 Pro Plus and also Common 30 Pro na nasa 13 or 12 hours yung tinagal. Pero dito mga kaparakoy, almost nasa level na naman nila, so acceptable na rin kahit papano. Ang sa akin lang, based naman sa aking paggamit dito mga kaparakoy, hindi ko naman siya nakita na mabilis malobat. Usually, okay siya dahil nga more on social media and also taking photos lang naman yung ginawa ko sa phone na to, kaya hindi ko rin masasabi talaga na pangit yung kanyang battery capability. Naka-base pa rin talaga mga kaparakoy pagdating sa using habit mo. Kaya pagdating sa part na to, iba-iba talaga yung makukuha natin. Pagdating naman sa charging speed na to, mapufull charge ito from 0 to 100 mga kaparakoy ng higit kumulang 1 hour and 20 minutes. Based yan sa testing na ginawa ko. Pagdating naman sa software na ginamit nito, naka-iOS 14.5 pa rin tayo dito at under to mga kaparakoy ng Android 14. At pagdating sa software support update nito, to be honest, wala akong information about dito dahil wala akong nakita mga information or kaya mga article about sa kanya. Pero sa tingin ko, aabutin to ng 2 years. At pagdating sa interface ng UI nito, wala namang special, just a regular Tecno iOS interface. Smooth siya, maganda, pero nandun pa rin yung mga bloatware, pwede naman natin i-uninstall, nakadepende na lang sa inyo. At yan lang lahat mga kaparko, yung full review natin about dito sa Common 30S. Pero syempre, bago matapos yung video, daanan natin yung pros and cons ko dito ng mabilis lang. Pagdating sa pros, unang-una yung kanyang camera capability, kitang-kita niya naman na maganda yung mga nakuha nating output dito. Okay, sharp enough, sa video lang talaga medyo sablay ng konti, pero hindi na natin pwede pang ireklamo yan dahil nga budget phone lang to. Pangalawa naman is yung kanyang AMOLED display para sa kanyang presyo. Just I said mga kaparkoy, kapag yung phone na bibilin mo is under 10k at yung kanyang display is AMOLED panel, matik mga kaparkoy, isa yun sa pinaka biggest pros ng device na yon. At yung pangatlong pros ko dito is yung pagiging mura or sulit ng device na to dahil nasa 9,400 plus pesos lang kaparkoy yung pinaka SRP niya currently. At para sa presyong ganito, medyo nakakabigla kaparkoy yung specification na nakuha natin sa kanya. At pagdating naman sa mga cons nito mga kaparkoy, unang-una naka Helio G100 chipset to. For gamers, hindi ko to mara-recommend, pero for light moderate user, okay na po ito mga kaparkoy para sa inyo. Pangalawa is yung kanyang software experience. Hindi pa rin talaga ganong kagandahan at kapulido yung software experience natin pagdating sa mga phone na kagaya neto. And syempre sa mismong UI o software na ginamit ni Tecno dito. So dun pa rin talaga nagbe-base yan at the end of the day. Pangatlo yung kanilang battery capability. Usually nasa side to ni Tecno, kinakailangan nila ayusin or pagandahin yung battery usage ng phone nila para syempre ma-max out or ma-maximize natin yung 5,000 mAh power of battery. So sa part na to, okay naman siya kung ako yung tatanungin dahil nga kagaya na sinabi ko, nakadepende pa rin talaga yan sa using habit natin. And that's it. Yan lang yung mga nakita kong pros and cons about sa phone na to. At para sa akin mga parakoy, kung ako yung tatanungin ninyo, in overall, para sa presyo at mga specification na makukuha natin sa device na to, marirecommend ko po to para sa mga kaparakoy natin dyan na hindi more on gaming. More on na lang talaga, social media, browsing, or kaya secondary phone, or kaya kahit pang regalo ngayon, pwede po itong device na to. Anyway, kung gusto nyo pang mapanood yung best 10k phones na na-review ko ngayong taon, pwede nyo pang panoodin itong ating Infinix Hot 50 Pro Plus review, or kaya itong Tecno Spark 30 Pro, ilalagay ko dito. Anyway, kita-kita tayo sa susunod na video. Yun lang, peace.